Bueno, mga kaibigan, uunahin ho nating pag-usapan dahil kaarawan po ngayon ng ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal na dahil po sa kanya, yung ating pong bansa ay sa kanya nagsimula para ang ating bansa ay magising sa sa pananakop sa atin ng mga Kastilang dayuhan nung kanilang kapanahunan, At ito nga ho, sa katotohanan, si Dr. Jose Rizal, hindi pa ho yan matatawag na national hero. Officially. Ha? Pero, kasi bakit? Ba't hindi pa nadideklara ba't hindi national hero si Jose Rizal? Samantalang nung tayo'y nag-aaral, mga kaibigan, sa elementarya pa lang, itinuturo sa atin ng mga guro na si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Di ba? Merong pambansang hayop, may pambansang bayani, may pambansang awit. Ganyan yan mga kaibigan all the while pala, hindi accurate yung natutunan natin sa ating pong paaralan. Sapagkat itong si Dr. Jose Rizal at saka ang maraming bayani, ni isa pala dyan, wala pa tayong maituturing na pambansang bayani o national hero. Wala. Bakit? Yan palang pagiging national hero, nangangailangan na yan po ay maisabatas. Para magkaroon ng deklarasyon na ikaw ay kikilalanin bilang isang pambansang bayani. Yun ang nakapagtataka. Hindi po? Hindi po ba? Sipin ninyo, anong panahon na ho tayo ngayon, hanggang ngayon, si Dr. Jose Rizal, hindi pa pala ito national hero. Gayong sa ating pagkakaalam, siya'y pambansang bayani. Kailangan pa pala yan dumaan sa legislation, mga kaibigan. Sa palagay ninyo, ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon si Dr. Jose Rizal at ang ating mga itinuturing din nating mga pambansang bayani, kamukha nila Andres Bonifacio, sila Antonio Luna, lahat ng mga nagtaya ng kanilang buhay, nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Lahat sila, mga kaibigan, anong dahilan? Kayo, sa palagay ninyo, ako, isa lang ang masasabi kong dahilan Iyong pagdedeklara sa kanila bilang mga national hero, hindi ginagampanan ng mga mambabatas sapagkat hindi ho pagkakakwartahan. Nakita ninyo, kung ngayon mabubuhay si Dr. Jose Rizal, baka ho, ayan, sila Andres Bonifacio. Halimbawa, may pagkakataon na sila ay pwedeng mabuhay muli sa panahon natin. Ngayon, bumangon sa kanilang libingan at muling bigyan ng pagkakataong mabuhay upang makita nila kung ano ang ibinunga ng kanilang pagpapakasakit. Ano ang ibinunga ng kanilang ipinuhunang buhay
para po sa ating bansa at sa kalayaan ng ating bansa at mamamayan, ano sa palagay ninyo ang magiging reaksyon nitong mga sila Dr. Jose Rizal? Lalo na ngayon na kinakamkam ang ating mga teritoryo na tayo ang may-ari, na kinikilala ng buong mundo, na tayo ang may-ari, pero ang mga Pilipino ni hindi nagkakaisa para manindigang atin yan upang ang gobyerno magkaroon ng kahihiyan at gawin nila ang kanilang tungkulin, sinumpaang tungkulin, mga kaibigan, na kanilang ipagtatanggol ang ating bansa sa anumang uri ng pananakop. Di ba? Baliktad ho eh. Ngayon, sa buong mundo, yung mga kaalyado nating bansa, kasama na ang Amerika dyan, mga European countries, Asian countries, mga kaibigan, sila ang naninindigan para sa atin. Baliktad eh. Hindi lamang sa issue ng pag-agaw sa ating mga teritoryo. Kung hindi, pati sa nanganganib na kalayaang ginagarantiyahan sa ating saligang batas. Mga kaibigan, alalahanin ninyo, si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang doktor, inhinyero, at kung ano-ano pa. Merong isang pinakamahalagang pagkilala kay Dr. Jose Rizal. Ang buong mundo, ang mga bansang kumikilala sa kanyang kabayanihan. Kasi pati Germany, meron niyang mga monumento ni Rizal o ribulto ni Rizal na inilalagay nila sa iba't ibang bansa. Doon sa mga nagsaliksik, nagsipag-aral kung sino ba itong si Rizal. Hinangaan nila ang kabayanihan nito. Kaya pati sa kanilang mga bansa, nilalagay siya ng ribulto. Mga kaibigan, bilang pagkilala sa kanyang naiambag para sa kalayaan. Isang halimbawa na pagtutularan, mga kaibigan. Kapag ka birthday, sabi ko nga sa mga nakaraan, di ba? Pag birthday ni Rizal at ng ibang mga bayani, o kaya araw ng kanilang kamatayan, may mga seremonya ang gobyerno, mga nasa gobyerno. Kung umawit ng pambansang awit, pag tinitigan mo, kikilabutan ka sa itsura nila. Mga nangakabarong Tagalog. Ang kamay nasa dibdib pa at nakatingala habang itinataas ang ating bandila. Di ba? Pero, talagang akala mo'y nagpapahalaga at nagtataguyod ng simulaing ipinakipaglaban ni Rizal at ng ating mga bayani. Pero sa katotohanan, yung kabaliktaran ng ginagawa nila. Mga kaibigan, di ba? Kabaliktaran eh. Magnanakaw ba si Rizal? Hindi naman Wala naman bayaning magnanakaw Sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw ngayon,
ang gusto niyan, maging bayani pa sila. Pero may kasabihan hindi nga pwedeng, ang gusto nila, magnanakaw na sila, bayani rin sila sa mata ng publiko. Paano nila nagagawa yun? Nagke-create sila ng image na pinahahalagaan nila ang ating mga bayani. Yun, seremonya nila dadaanin. Mga kaibigan, para masabing bayani rin sila. Sabi nga, kung ang lakad mo itik, ang huni mo itik. Itik ka. Hindi ka agila. Hindi ka pwedeng itik ka na agila ka pa. Hindi pwede yun. Ganon din sa pagiging bayani. Hindi ka pwedeng bayani ka na, magnanakaw ka pa. Nakakita na ba kayo ng ganon? Bayaning magnanakaw? Wala po, mga kaibigan. So, itong si Dr. Jose Rizal, yung mga bayani natin, lalo na si Dr. Rizal, isa yan sa pinakamahusay na tao pagdating sa karunungan, katalinuhan. Yun regalo yun mga kaibigan, na nabuhay sa mundo, si Jose Rizal. Itong si Rizal nga, at mga bayani natin, akala natin mga national hero. Pero hindi sila nadideklara sapagkat hindi pagkakapirahan yun para pagkaabalahan ng mga mambabatas. Di ba? Hindi mo naman magagamit sa pagsisipsip yan. Yung pagpasa ng batas na nagdedeklarang sila Dr. Jose Rizal ay bayani. At ito pa, ano yung sinasabi natin kanina na bukod sa pagiging doktor, manggagamot, etc., engineer, lahat, ano yung pinakamahalagang papel na doon kinikilala si Dr. Jose Rizal? Yun ay ang kanyang pagiging journalist. Silang, kumbaga, ang founder ng journalism sa Pilipinas. Sila yun Lalo na si Dr. Jose Rizal, sapagkat ang mga sulat ni Dr. Jose Rizal, mapalibro, mapaperiodiko, iyan ang naging dahilan. Yan ang nagsilbing mitya para magising ang ibang mga bayani at ang mga mamamayan. Upang ipakipaglaban nila ang kanilang kalayaan. Dahil yung kalayaan, hindi ho nabibili yan. Mga kaibigan, yan ay ipinakikipaglaban. Yun ang ibig sabihin nun. Sa madalit sabi, sa simula pa lang, talagang ang mga mamamahayag na katulad nila, yan ang nagtataya. Kung ikaw ay isang klase ng mamamahayag na nakamuka nila Plaridel, nila Dr. Jose Rizal. Pero kung yung klase ng mga journalist daw sila, ano ba sinasabi ninyo dyan? Itong bansa natin
nilulukob na ng inchik eh. Kung ano-ano pa pinag-uusapan ninyo. Hindi ho ba? At ang mga Pilipino ngayon, siguro hindi na nakalalamang yung nagpapahalaga kung bakit tayo lalo na ang mga henerasyon na inabot natin. Ilang henerasyon niyang inabot natin. At itong mga sumusunod sa atin ngayon, inabot natin. Pero, itong mga sumusunod na henerasyon ay nanganganib na hindi na nila tamasahin ang kalayaang tinamasa natin at ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Ni Dr. Jose Rizal, lalo-lalo na, siya yung naging mitya ng pag-aalsa ng mamamayan laban sa pananakop ng mga dayuhang Kastila. Sipin ninyo, gaano kahabang panahon, 500 taon tayong sinakop ng mga Kastila. Inabuso. Nung isilang si Rizal, yung pala ang magiging simula ng ika nga po'y paglaya ng ating bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. At yun ang naging dahilan na ika nga po'y umantig sa kalooban ng mga nooy gusto nang kumawala sa pagkaalipin at pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Ngayon, kapag dumadating ang mga ganitong araw na ginugunita ang kanilang mga kaarawan, mga kaibigan, ang daming, siyempre, para magkaroon lang ng aktibidad, itong mga traidor sa bayan, na hindi naman itinataguyod kung ano yung simulaing ipinakipaglaban ni Dr. Jose Rizal at ng mga bayani, mga kaibigan, para magkaroon lang ng aktibidad, nakikigunita. Naglalagay pa ng mga bandera yan, pinagkakakitaan pa nila yun. Magkakabit ng mga bandera sa karsada, kung saan-saan. Di ba? Pag birthday, namatay, ganun yan eh. Pinagkakapirahan, kinakalakal. Yan ba ang tamang pagpapahalaga sa kanilang mga pagpapakasakit? Isipin ninyo, ilang taon lang sila. Si Rizal noon between 34 to 37, di ko kabisado mga kaibigan. Yun lang ang edad niya Isipin ninyo yan. Pero sa mahabang panahon, gaano kahabang panahon, naghirap si Rizal, pinahirapan. Di ba? Kinulong, nag-exile muna, dinampot, tinapon sa dapitan. Yung iba naman sila, Plaridel, si Marcelo H. Del Pilar, namatay sa gutom tsaka sa TB. Diba yan yung sinasabi nating hinanakit na katulad nung nasambit nung international singer natin na si Lea Salonga na PI Pilipinas, napakahirap mong mahalin.
Iyan hindi man ganyang eksakto. Si General Luna, ganyan ang sinabi. At si Rizal nga, binasa natin yung sinabi niya, di ba, nung isang araw. Merong hinanakit kung marunong kang makiramdam sa kanilang mga isinulat. Meron siyang hinanakit. Di ba? Ang kanyang pakiusap sana yung mga nabuwal sa lalim ng gabi ay inyong alalahanin. Ibig sabihin, pag wala na sila, pahalagahan naman ninyo yung aming ginawa at naiambag para sa paglaya ng bansang ito. Ngayon, makikita pa ba ninyo? Ito bang nangyayari ngayong walang habas na pagsasamantala, pagpasok, pananakot ng mga inchik dito sa Pilipinas, may nagpapahalaga pa ba sa kanilang ipinakipaglabang simulain? Wala na Iilan na lang tayo na nag-uusap-usap. Pagka nag-post sa social media, may pa-like yung iba, pero konti pa rin. Isipin ninyo, napakarami nilang pinagdaanan, hirap na pinagdaanan, at dahil doon nabuwis ang kanilang mga buhay. Yan yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Para niyang sinasabi sa ibang salita, abay, alalahanin naman ninyo ang ginawa namin paghihirap. Huwag niyo sayangin. Kumbaga sa negosyante, mayamang negosyante, namatay. Yan, kamukha ng mga namamatay ngayon. Mamamatay din lahat Di ba? Kung ano may iiwan yung kayamanan sa pamilya, sa mga anak. Para bang ang ibig sabihin, abay, itong pinaghirapan ko, inipong ko para sa kinabukasan ninyo, huwag ninyong waldasin. Yun ang kahulugan sa ibang salita. Hindi ho ba? Para tuloy, naalala ko tuloy yung sa Hong Kong, yung mayamang inchik sa Hong Kong. Di ba? Napalathala yan. Siya yata yung pinakamayaman sa Hong Kong. Na negosyante. Alam ba ninyo, sa dami ng pera niya, nag-iwan man siya ng pamana sa kanyang mga anak. Hindi siya nag-iwan ng sobra-sobra. Konti lang. Iwan niya. Yung sapat lang para sa kanila. Alam niyo kung bakit? Pinamigay nung inchik yung kayamanan niya sa kawang gawa. Bakit? Ano ang katwiran nung inchik? Kasi baka ito ang iyong ikasama. Baka ito ang ikapahamak ng mga anak niya. Kaya minabuti niya na wag iwan yung sangkaterba niyang kayamanan sa kanyang mga anak. Parang ganun din yan, hindi ba? Ito ang kalayaan, wala tayong pinagkakautangan ng loob dito sa mga nasa gobyerno. Ang dapat nating tanawan ng utang na loob at pagkilala ay itong sila Dr. Jose Rizal. Sapagkat ang ipinamana nila sa atin ay yung kalayaan na hindi nila tinamasa noong sila ay nabubuhay pa. Ito lang sasabihin ko. Para sa atin na mga nakaaalala, ay ipagpatuloy nating alalahanin si Dr. Jose Rizal at ang ating mga bayani bilang pagpapahalaga sa kanilang malaking ipinuhunan
para sa kalayaang tinamasa natin at ng ating bansa. Patuloy nating pahalagahan ang mga simulain na kanilang itinaguyod at ng mga bayani na nag-alay ng buhay para sa kalayaan na ngayon ating tinatamasa. Ito bang kalayaan tinatamasa natin papayagan pa ba natin? Basta-basta na lang? Aagawin sa atin ng mga dayuhan? Aba, sabi ko nga kanina, mabuti pa ang mga bansang dayuhan. Sila pa ang lumalabas ngayon na nagpapahalaga sa kalayaan natin. Hindi ho ba? Dinidepensahan tayo sa inchik. Para magmukhang gago yung inchik, kinikilala nila ang ruling, ang favorable ruling sa atin na nagsasabing tayo ang lehitimong may-ari ng mga teritoryong sinakop ng inchik. Hindi ba tayo nahihiya sa ating mga sarili? Nakatanga kayo? Ni hindi nyo masabi? Hindi kayo makapanindigang ayaw natin sa inchik? Sa pananakop ng inchik? Hindi ba tayo nahihiya na ang mga dayuhan ang nagsasabing sila ay nababahala? Pati na sa kung anong-anong batas na sisikil sa kalayaan ng bawat mamamayan. Di ba tayo nahihiya ron? Pakikialam ba yun? Hindi. Tayo po ay nasa panahon na hindi pwedeng walang pakialam ang ibang bansa sa atin. At yan ay may kasabihan, no man is an island. Nasa panahon tayo na tayo ay miyembro ng United Nations, ng samahang pandaigdig, nagkakaisang samahan. Kaya pakikialaman tayo. Hindi sila pwedeng makialam sa atin kung hindi tayo miyembro ng United Nations. Pero miyembro tayo parang asosasyon yan. Hindi mo pwedeng pakialaman ang pamamalakad ng isang asosasyon kung hindi naman tayo miyembro dun. Di ba? Di ba tayo nahihiya sa ating mga sarili? Pagkatapos makiki-happy birthday kayo kay Rizal? Ano ba hangarin yan? Bakit natin pinapahalagahan ang kalayaang pinaghirapan nila? Dahil itong kalayaang tinamasa natin, na-enjoy natin, yan din ang gusto nating maiwan sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Bilang paggunita sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, hindi dahil sa batas, pambansang bayani sa puso nating mga kumikilala pa sa Kanya at sa Kanyang mga nakasama. Ngayon, minamaliit ni Garin ang kakayahan nitong si Liatchon. Mahilig daw ito. Yun din ang sabi ni nung general na nandiyan, si Galvez. Yun din ang paratang niya kay Kwan kay Liatchon. Ako, mas maniniwala ako kay Liatchon sapagkat yung kanyang sinasabi, sabi ko nga kagabi,
Yun ang tumutugma eh. Sa sinabi ng Senado, sa lumutang sa Senado, di ba? Sino nagsasabi niyan? Di ba sila Lacson? Sila Soto? Dahil nag-imbestiga sila sa Senado? Oh, na hindi sila naniniwala sa nire-report ng DOH. O ano sinasabi ni Guarin? Ito ba sa palagay, ito'y makakatulong sa administrasyong ito ha? O hindi na, yan yung sinasabi ko noon. Halimbawa, kaya ayaw natin yung babrand na dilawan-dilawan. Kasi, baliwala naman yun eh. Bakit? Partido yun eh. Yung dilawan. Hindi naman partido magpapatakbo ng gobyerno o napupwesto sa gobyerno eh. Kundi, yung nasa partido. Hindi ho ba? Yung tao. Kaya kung pipili tayo ng mga dapat nang ilalagay sa pwesto, ng iboboto natin, tayo dapat ay nagbabase hindi dahil sa partido. Nagbabase dapat tayo sa track record ng mga kumakandidato. Nagtataka nga ako eh. Sabi ko sa inyo eh. Sa mga nakaupo ngayon, mas marami. Tanungin mo eh. Teka muna, bakit ka ba tumakbong congressman? Ngayon mo na lang itatanong, nandyan na sila eh. Ano ba naging track record mo bago ka tumakbo? Hindi ba yung mga yan eh, nagsulputan lang? Walang ipinuhunan, walang itinaya? Tumakbo lang. Tumindig lang sa entablado, sasabihin, mahal ko ang aking mga kababayan. Hinduropot ka. Paano mo nasabi yan? Di ba? Ito ang gagawin natin. Ayun. Gagawin. Pero walang napatunayan. Di ba? Walang track record. Ngayon, ganun din sa parti-partido. Paano ngayon? Ito, tanong ko sa mga hinduropot. Lalo na sa mga, yung mga DDD. DDS pala. DDD. Pagka ba dilawan, sabi nyo nung araw, kasi madalas kong tinatanong yan, wala pang sumasagot niyan eh. Kung halimbawa ka ako, katulad ni Dilima, dilawan. Halimbawa, si Dilima, nakipagkasundo ng lihim. Ganun naman eh, di ba? Katunayan, yung partido nila ngayon, gano'ng karami ang galing sa dilawan dyan. Di ba? Ang dami niya. Ultimo si Presidente Duterte, dilawan dati yan eh. Noong 2010, dilawan yan eh. Tumakbo si Pinoy, kay Pinoy siya eh. Ngayon, yung sinasabi, yung dilawan. Halimbawa, katulad ni Dilima, kasundo. Susuporta na ako, ganyan. Lihim. Hindi naman lang gagawing sa harap ng publiko yung sasabihin, di ba? Ganyan naman mga politiko eh. Kung sino yung ruling party o nakaupo, naglilipatan, di ba? Puro mga balimbing eh, di ba? Kasi parang baboy yan eh, yung mga politiko. Maikukumpara mo sa mga baboy. Bakit? Kasi kung nasaan yung darak, doon sila sumasabsab eh. Kung nasaan yung labangan, doon sasabsab yan. Kaya pag kami naupo, lipatan para makasabsab ka sa pork barrel. Kung ikaw congressman, kung ikaw local official, dati kang kaibayo sa politika, sasama ka kung sino nakaupo. Para makinabang ka. Ngayon, kung halimbawa,
Ginawa ni De Lima yun. Katulad nito, ginagawa ngayon ni Guarin. Ito, simpleng pagbalimbing ito. Sipin mo, ang binabanatan mo yung nagsasabi ng totoo. Ito, dinidepensahan niya. Bakit? Bakit ito gagawin ni Garin? Wala na eh. Itong sinabi ni Liatchon, marami na ngayon na nag-iisip. Katulad ng sinasabi natin, sa mga pag-uusap, mga pagsasalita, ang lagi nating pagbabasihan, yung credibility. Kung na kanino yung credibility sa pagsasalita, doon muna tayo. Katulad niyan, i-deny nila, kamukha ni Garin. Nasaan panig ka? Nasa panig ka nung mga sinungaling. Bakit? Kasi yung sinasabi mo, hindi rin tumutugma yan sa reality. Unang-una, yung magkaisang sinasabi mo, yan ba mga nasa gobyerno nagkaisa? Ito ba ang paglabas ni Liatchon? First time ito? Hindi. Pero bakit nayanig sila? Devastating ito. Ang katumbas na sinasabi ni Liatchon, walang ginagawa kayo. Wala kayong sense of urgency. Alam na ninyong napakamapanganib. Hindi pa, walang sense of priority, di ba? Hindi nagpapahalaga doon sa panganib. Pero wala naman silang, dahil sa walang ginagawa, mga kaibigan, ang tanong, nasaan ang pera? Yan. Kaya, wasak na wasak eh. Kaya nangangailangan sila ng aso eh. Na sa palagay nila, kapag nagsalita, may credibility. Kahit na anong credibility mo, pag nasa mali ka, mawawasak, masasayang ang ipinundar mong credibility. Pag ikaw ay nanindigan sa mali, iyan ang tandaan ninyo. Ikaw ba nagpundar ka? Sabi ko nga sa inyo, ang credibility, sabi nga, earned yan, earned. Ibig sabihin, pinundar mo yan eh. Hindi yan basta-basta na nagsalita ka ngayon sa social media, credible ka na. Kita ninyo yung mga nasa media, matagal ang panahon. Matagal ang panahon, ginugugol niyan. Bakit? Sinisiguro niya na yung direksyon niya tama. Tapos bigla mong sisirain ang credibility mo. Bakit? May kapalit yan eh. Di ba may kaso nga si Garin? Itong ginagawa niya ngayon, siniservisyohan niya mga walang yak. Yung hindi mga makapagpaliwanag ng pera. At ni walang maipaliwanag, ano ba ginawa niyo bukod sa magbilang ng nagkakasakit, ng gumagaling, at ng namatay? Ano accomplishment niyo doon? Pwede rin kunin ng tao yung report na yun kung pupunta sa ospital. Pinagsama-sama nyo lang yun eh. Yung ginawa para hindi lumala. Ito may balita tayo. Mukhang tumitigil na raw yung gulo ron sa Amerika. Hindi ko pa alam hindi tayo nakakasubaybay ngayon. Pero alam nyo, nangyari. Sangkaterba may sakit ngayon. Ang mga ospital ngayon, umaapaw ang itim. Tinanin ninyo. Dito nga sa atin, kahit na meron na nga tayong mga isyong ganito, pero alam natin na mahirap yung lumalabas, di ba? Mahirap yung hindi tayo susunod
Kailangan sundin natin yan. Mas gusto ko nga, sabi ko hanggang 2022. Kayo, ang problema nga lang talaga, kakainin natin. Kaya ang pinag-iisipan natin ngayon habang ganyan, paano tayo mabubuhay? Alam nyo, marami madidiskaril dito. Yung mga dating trabaho, wala na yan. Maubusan ka na naman ng pamamaraan. Sana kung meron tayo mga sapat na puhunan, di ba? Makapag-iba ka ng negosyo o pagsisimulan, paano ka magsisimula kung wala kang puhunan? Hirap eh. Oh. Ito, tinan mo. Nasa pandemic tayo, sabi ni Garin. What we should ultimately be doing is helping each other. The only way we will succeed in this fight against COVID is if we... Wala na yan eh. Yan lahat na sinasabi mong yan, hindi nagawa ng gobyerno yan. Nagawa yan ng publiko. Pero yung gobyerno, hindi sumunod dyan. Sila Sinas, ano tawag mo ron? Nakipagkaisa ba yun? Oh, marami pa. Ang sabi nila, walang sisingilin. Ba't na? Nagbiling ang Meralco, hindi naman nag-reading. Ang laki ng sinisingil. Walang mapapalayas. Ilan na yung napalayas sa bahay? Yung iba hindi na nagre-report. Hindi na napapa-publish. Ako may alam isang kaso. Okay, hindi totoo eh. May naparusahan ba? Yung pulis sa Pasay na pinalayas yung tenant, naparusahan ba yun? Di ba nirelieve lang? Di ba violation ng protocol yun sa pandemic? Bayanihan Act. Still as one. Heal as one. Mga kaibigan. Oh. Mukhang itong si Roque ang kanang kamay nang nagpapatakbo sa Malacanang mga kaibigan Kasi ito rin ang kasi dati naman dilawan din si Roque, di ba? Di ba? Oh, masasabi niyo pa ba ngayon yan? Yun ang sinasabi natin. Paano kung itong dilawan, sabihin, suportahan ka, sama na kami sa iyo, sali kami. Oh, hindi na sila dilawan. Di ba? Parang magnanakaw dati yan. Pag sumali sa inyo, ibig ba sabihin, hindi na magnanakaw? Yun ang masama mga kaibigan Okay, mga kaibigan, ngayon po naman ay meron tayong babatiin. Ano po? Binabati natin si Ginoong Arthur Abaya. Taga Napa Valley, California. Siya po bayaw ng ating kaibigang si Hector Ponasier. Binabati natin si Ginoong Arthur Abaya ng Napa Valley, California. Alumni daw to ni Presidente Duterte sa Sambeda, pero wala na. Nagsisi na rin. Binabati natin si Cynthia Teves at ang kanyang apo, si Charlie Teves. At kasama siyang nanonood ng kanyang lolo na natutuwa daw sa pag tumatawa tayo. Ganun po ba? Totoo ba yun o ako'y pinagtatawanan? Ito ba nakakatawa? Pakinggan nyo. Ina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Talaga ito si Bad Elio. Ito, pinasasaya ako nito mga kaibigan. Ngayon merong may birthday
Sino nga ba yung... wala bang may birthday ngayon? Pasasalamatan ko rin si Ginoong Pepe Ton, J. Anton, ng kanyang pangalan. Hindi ko pa nababasa yung buong, meron siyang mga information tsaka opinion na i-message niya sa ating sa FB para sa atin. Pero bukas siguro madadigest ko kung ano ibig sabihin nitong mga sulat ninyo rito. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Pagkakaalam ko, taga United States sila sa Amerika rin po mga kaibigan. Maraming tayong natatanggap sa katotohanan lang ng mga liham ngayon. Si Pedro Pinduco, binabati natin ang ating mga katropang Lapid Pyro, si Nakaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si Rosita DC, si Andres Bonifacio ng Michigan, si Buenos Dias Joel Diaz, at Carolina Luge ng Italy, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, Ella Samson Albiar, sino pa ba? Si Yula Sotelo, yan. Si Arlene at Simon Barrias sa Amsterdam, yan. Si Pedro Penduco, Ted Noriega di Makulangan, Maria Cruz, si Evangelito Dalangin, Charlie Fry, isang mahusay na singer, songwriter, arranger din po yan. Si Romualdo Reyes, Junior Dal, Oswald Cortez Samson Jr., Edwin Angara ng Australia, Benigno Zamora, ang alamat, na musician ng bandang Moonstrucks, Toto Yeldama ay ating pong binabati. At ang kanya may bahay, siyempre si Carmela. Si Virgil Macabasco Payumo ng Porter Ranch, California. Si Arthur Angelo Fedelino, Nixon Nang Torres at si Mary Jane Molina sa New York po ay nanonood sa atin. Si Greg Veluz Jr., ang ating katropang si Maita Basilio. Si Ed B. J. Kiazon ng Sydney, Australia. Si Joanna Carla Digos. Si Hosni Julian ng Qatar. Si Rebecca Estrella. Si Rebecca. Si ano nga pala, binabati natin, si Grace Padilla, at si Telang Padilla ng Padilla Clan. Si Priscilla Mercado Uy, Junski Walter Monje Cabs, si Danny Boboy Duran, si Willie C., Sergio Perez, si Gina, binabati natin, Gina ng Maynila, katropa natin yan, si Mike Madela, ang mahusay na gitarista po ng FBC Rebirth, Family Birth Control, Rebirth, si Danny magaling na gitarista yan. Si Mama Gigi, binabati natin. Senyor Tut sa Almasan. Mga miyembro dyan, katropa natin. Si Alex Bien Tins Ocampo. Henry
De Leon Esposo, si Richard Galliano, yung kay Mayor Lim. Bukas na ulit, paalala mo ng maaga-aga, Richard, Tungkol ba saan yung nabanggit natin? Kay Mayor Lim. Si Mayor Lim kasi, nung nakaupo yan, ang konsuelo namin dyan, ito. Si Mayor Lim, ayaw niya nung, yung pinipigilan mo ang kalayaan ng tao sa pagsasalita. Baka akala ninyo, mas maganda bukas, kwento yan. Paano ba ako naging kaibigan ni Mayor Lim? Yan, magandang kwento. Kasi alam nyo, nagsimula, si Mayor Lim, binabanatan ko yan. Hindi ko kinakausap yan. Pero nung simula, idolo ko talaga yan. Kaya lang nabwisit ako dun sa mga tao niyan. Alam nyo naman nun napakabango ni Mayor Lim, di ba? Panahon ni Cory. Yung mga dyan, nakala mo kung sino. Kaya nung nawala na yung mga yun, si Mayor Lim, tsaka ako naging kaibigan, si Mayor Lim. Pero sa katotohanan, sa simula pa lang, idol ko na talaga si Mayor Lim. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong